Nakikipaglaban ng desperado sa mga halimaw ang mga bantay ng Night Warrior. Inuulit nila ang mga salita ng panunumpa at mga nakakagat na islogan na idinisenyo upang pasiglahin ang kanilang diwa ng pakikipaglaban. Mabilis na sumugod si Tang Jin. Ginamit ni Shigang ang Heavenly Blade skill. Pinugutan ng ulo ng batang babae ang lilang halimaw. Ang mga pangalan ng mga kasanayang ginamit ng mandirigma ay naririnig sa buong paligsahan. Tumangala si Shiaoka nang may pagkamangha. May napansin siya sa kalangitan at sumigaw para mag-ingat ang kanyang mga kasamahan. Ibinabagsak ng malaking unggoy ang kanyang kamao sa mga tagapagtanggol ng lungsod. Sumigaw ang isa sa mga bantay gabi na ito ay isang antas na 6 na demonyong unggoy at hindi niya maiiwasan ang palang na ito. Sinubukan ni Jigang at Tang Jin na pigilan ang atake. Hiniling ng lalaki na magtiis pa ng kaunti. Sumagot ang babae na kaunti na lang ang natitira nilang lakas dahil matagal na silang nakikipaglaban. Sinubukan ng commander ng mga bantay gabi at ng kanyang kakampi na pigilan ang malaking unggoy. Nakabiti ng binti ng halimaw sa mga tagapagtanggol ng lungsod. Tumangala nang may takot sina Jigang at Tang Jin. Naunawaan ng lalaki na parang tapos na siya. Ikinalungkot ng babae na hindi niya nalaman kung nanalo si Chen sa paligsahan. Si Jigang naman ay nalungkot dahil hindi niya nasabihan ang kanyang guro na naabot niya ang ika-4 na antas at natutunan ang Heavenly Blade skill. Napugutan ng ulo ang malaking unggoy. Tiningnan ni Jigang at Tang Jin ang nangyayari nang may pagkasindek. Kumuha ng kahangahangang pose sa pakikipaglaban si Chin at sumigaw, na tumutukoy sa Chujiang Night Guard na nakauwi na siya. Inilagay ng binata ang kanyang kanang kamay sa tagiliran at ginamit ang Growth of All Creation skill. Sumigaw siya kay Jigang na manatili sa loob ng Healing Dome at kanya raw ang mga unggoy. Tiningnan ng puno ng bantay gabi at ni Tang Jin ang binata. Masayang nag-exclaim ang lalaki na nagkakahilusyon siya o nakikita niya talaga si Jin. Sinabi ng babae na bumalik nga talaga ang binata. Tinanong ni Gigang ang estudyante kung bakit siya naparito dahil ang lungsod ay nasa ilalim ng malakas na atake ng mga halimaw at ito ay tiyak na kamatayan dahil hindi nila kayang tiisin ang ganitong malakas na assault. Ngingiti-ngiti na nagsabi ang bayani na noong huli ay ginamit niya si Xiao upang labanan si Patriarch Xiao. Kaya binura ng Great Dreamer ang mga alaala ng kanyang guro. At kaugnay nito, iminungkahi niya pagkatapos ng maingat na pag-iisip na suriin ng iba ang kasalukuyang sitwasyon. Sa harap ng mga miyembro ng Night Guard sa lupa ay nakahiga ang isang higanteng halimaw. Tinanong ni Jiang kung totoo bang may disaster insect ang binata. Sumagot siya na ang pagkawala ng memorya ay isang napaka-hindi kanais-nais na diagnosis. Ngunit kailangan ni Gigang na masanay sa bagong katotohanan. Tumingin ng may pagkamangha sina Jigang at Tang Jin sa isang bagay. Sinabi ng lalaki na nasa harap niya ay isang nilalang na ika-6 na antas na katumbas ng lakas ng master ng ika-6 na seal. Namangha ang babae sa kapangyarihan ng bayani at sinabing mas malakas siya kaysa sa inaakala. Salamat. Kung saan posible na nailigtas ngayon ang Chujiang. Ngumiti si Jun at sumagot na syempre ito ay totoo. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang nakasalalay sa kanya kundi pati na rin sa kanyang mga kasamahan dahil para sa kanila ito ay hindi lamang isang operasyon ng pagsadjep kundi pati na rin ang huling round ng Pride of Heaven competition, lalo na ang labanan para sa mga contribution points. Nakikipaglaban kina Baifeng at Tanging sa mga halimaw. Sinabi ng babae na ibinibigay niya ang lahat, ngunit inaabot siya ng ilang minuto upang patayin ang isang antas na 4 o 5 halimaw at si Nine. Mayas Mawings ay nagwasak lamang ng isang antas na 6 na halimaw sa loob ng wala pang isang minuto. Para sa kanya, malinaw na hindi nila makakalaban ang bayani. Sinabi ni Baifeng na hindi ito masama dahil ang mga contribution points ng alaga ay tinatayang 1/10 ng maximum possible at hindi masyaden. Makakakuha ng kalamangan si Chen dahil mas kumikita siya na patayin ang mga halimaw mismo. Isang batang lalaki na naka-loincloth ay naghagis ng suntok. Sumigaw siya na ito ay talagang cool at ito ang kanyang unang beses na nagtataboy ng mga halimaw. Talagang marami sa kanila. Sumigaw ang babae sa likuran niya na mag-ingat si Lele dahil ang mga halimaw na ito ay hindi katulad ng mga nakalaban nila sa Tanza Camp. Binalaan niya siya na maging lalong maingat sa mga halimaw sa labas ng kanyang bitag. Tinusok ni Hanka ang bungo ng halimaw. Sumigaw si Sando sa kanyang kaibigan na huwag mag-alala at nangakong takpan siya.
Sinabi ng babae na ito ang tahanan ng benefactor at ipaglalaban niya ito hanggang sa huling hininga. Hayaan ang iba na habulin ang rating at contribution points at ang pakialam lang niya ay ang kanyang master. Binaril pataas ni Shenyu ang kanyang busog. Ginamit niya ang Holy Bow defense skill. Sinabi ng babae na hindi siya magaling sa torneo, kaya oras na para ipakita ang kanyang makakaya dito. Sumigaw siya na malakas si Chin, ngunit hindi niya dapat mahuli siya. Itinupi ni Wuan ang kanyang mga palad sa harap ng kanyang mukha. Ginamit niya ang War God's body skill at sinabing tiyak na makukuha niya ang Invincible Heart. Sumigaw ang binata na hindi niya hahayaang kunin ng bayani ang lahat ng laurels. Inamin niya na hindi siya masyadong magaling sa torneo, ngunit dito sa open combat, ibibigay niya ang lahat. Lumalaban si Ingan sa mga Blackbirds na sumisid sa kanya. Ginamit niya ang First Emperor Sacrificial Sword skill. Sinabi ng manlalaban na sa torneo, gusto niyang labanan ang bayani gamit ang teknik na ito, ngunit ngayon ay ginamit niya ito laban sa mga halimaw. Idineklara niya na ang tagapagmana ng unang emperador ay dapat na mauna sa pagtatapos ng Pride of Heaven tournament. Nagulat sina Jigang at Tang Jin. Sinabi ng babae na nanginginig ang kanyang mga tuhod at ang bagong henerasyon ng mga henyo ay isang hindi maipaliwanag na bagay. Sinabi ng lalaki na ang mga bagong alon ay lumulunod sa baybayin ng Yangtze at sila ay medyo matanda na. Tiningnan ng pinuno ng mga bantay gabi at ng kanyang kasama ang bayani. Iniisip niya na naging mas malakas si Wuang kaysa sa Secret Realm at ginamit ni Ingan ang teknik ng First Emperor Suo. Road. Naunawaan ng binata na mayroon siyang Xiao, ngunit hindi siya makapagpahinga. Tinawag ni Jigang ang binata. Ang kabataang may nagniningas na mga mata ay mabilis na sumugod at hiniling ni Jigang at Tang Jin na mag-ingat at siya mismo ay hindi lamang winawasak ang alon ng mga halimaw ngayon, kundi pati na rin ang mauuna sa Pride of Heaven competition. Sumagot ang lalaki na naniniwala silang magagawa niya ito. Binal-ika ni Gigang ang mga miyembro ng Night Guard at sinabi na ang mga kabataan ang hahawak nito nang walang kanilang partisipasyon at sa pansamantala ay kailangan nilang maibal. Ang defensive array. Kumpirmado ng mga nasasakupan na naunawaan nila ang utos. Napansin ng kasintahan na nagngangalit sa pagtataka ang bayani at tinanong kung bakit buhay pa ito. Naunawaan niya na may nangyari sa kanyang maputing mukhang binata ng Diyos. Tumingin sa lungsod ang kasintahan na nakatayo sa gilid ng talampas. Sinabi niya na narinig na niya ang sinaunang kalamidad ng insekto ngunit hindi niya inakalang ganoon kalaki ang kawon. Inirapan niya at ipinahayag na ang kanilang katalinuhan ay dapat na mawala sa kahihiyan. Nakikita sa harap ng kasintahan ang mga taong nakaitim na balabal. Sinabi ng babae sa kanila na siya ay pupunta sa mga sira malapit sa ilog kung saan nakatayo si Chu Jiang at inutusan na isa sa kanila ang agad na iulat ito sa sinaunang Diyos. Ang pangalawa ay dapat pumunta sa Spider Empress ng kailaliman at sabihin sa kanya na maaari na siyang kumilos. Iniisip ng kasintahan na makokontrol ng kanyang kaalyado ang kawan ng mga insekto. Kumpirmado ng mga nasasakupan ang pagtanggap ng utos. Aktibong pinapagalaw ng bayani ang patalim. Ginamit niya ang mga kasanayang sword cutting the sky at thunder sword. Siyam na miasma wings ang nakikita sa itaas ng ulo ng lalaki. Narinig ng binata na kumain na naman ng halimaw si Xiao. Sinabi ni Jin na maaaring kumain ng malaya ang sanggol hanggat gusto niya. Iniulat ng system window ang pagtanggap ng daan-daang libong puntos ng karanasan at pagtaas ng antas mula 48 hanggang 57. Sinabi ng lalaki na mabilis na tumataas ang antas ng kanyang inaasikaso. Katabi ng bayani, nakikita si Xiao na tinatapos ang isang halimaw. Sinabi ng lalaki na salamat sa mga double experience card, mabilis silang tumataas ng antas. At ang pag-atake ng halimaw na ito ay hindi hihigit sa paghahatid ng pagkain sa bahay para kay Xiao. Bilang karagdagan, mayroon siyang 3 card upang makumplito ang mga quest sa pagbabago ng klase at ngayon ay magagawa niyang kunin ang ikatlong paggising at mag-summon ng bagong insekto. Lumitaw si Xiao Jie sa tabi ng bayani. Sinabi niya na maraming kaluluwang hindi mapalagay dito at tinanong kung maaari ba itong kolektahin. Tinanong ni Chen kung bakit hindi na lang kainin. Malungkot na tinignan ng bata ang sa ibaba. Sinabi niya na ipinangako ng kanyang ama na pakakainin siya ng mga demonyo at ngayon ang mga hamak na Nil. Alang na ito ay tila mas hindi masarap para sa kanya.
Inamin ni Xiao Jia na tila sobrang pihikan siya ngayon. Tiningnan ni Qin ang batang nakabitin sa itaas niya at sinabihan ito na ang puno ng lahat ng bagay ay hindi maaaring magbunga ng hindi sinisipsip ang mga kaluluwa. Hiniling niya sa bata na kumilos ng maingat dahil siya ang kanyang lihim na pang-atake at walang dapat makaalam na mayroon siya nito. Sumagot si Xiao Jia na naiintindihan niya ang kanyang ama. Naroon sa harap natin ang system window na may listahan ng mga tauhan na pinakanag-ambag sa depensa ng Dacia Empire. Nasa unang lugar si Ji. Nasa pangalawang lugar si Linka. Nasa ikatlong lugar ang Great Dreamer. Nasa ika-28 si Gu. Nasa ika-276 si Qin. Nasa ika-401 si Ingjin. Nasa ika-468 si Wuang. Tiningnan ni Ingan ang kanyang kamao nang may kawalan ng kasiyahan. Sinabi niya na hindi pa nagtatagal at pumasok na si Qin sa top 300 sa mga puntos ng kontribusyon. Ginamit niya mismo ang pamamaraan ng First Emperor's Sword, ngunit hindi man lang siya nakapasok sa ika-400. Iniisip ng lalaki na hindi ito maganda at kung nais niyang manalo ng unang lugar, dapat siyang humanap ng alternatibong pagpipilian. Nagmamadaling sumugod si Ingan. Sinabi niya na ang mga puntos ng kontribusyon ay iginagawad hindi lamang sa pagpatay ng mga halimaw, kundi pati na rin sa pag-ambag sa resulta ng labanan sa pangkalahatan. Tila sa kanya na ang malaking pag-atake ng mga halimaw ay dapat na may ilang panimulang punto at siya ay hahanapin ito at wawasakin. Nakaupo si Gigang sa parapet. Sinabihan siya ni Xiao na naayos na ang depensibong porma sayon. Tinanong ng lalaki kung napakalalim na ba ng pagsuot ni Qin sa mga linya ng kaaway. Tinanong ni Bulang kung ano ang dapat katakutan sa henyong ito kapag mayroon siyang disaster insect na palaging naglilinis ng daan para sa kanya. Sinabi ng lalaki na ipinapaalala sa kanya ni Qin ang isang sinaunang emperador mula sa mga alamat na bumalik at tinitingnan ang kanyang teritoryo na parang pagmamay-ari niya ito. Tiningnan ni Gigang ang bayani ng may kaguluhan at sinabi na kailangan niyang mag-focus sa pag-level up dahil ang mga pag-atake ng halimaw ay isang magandang pagkakataon upang mag-level up at kung makakakuha siya ng 3 antas pa ay magagawa niyang magising sa ikatlong pagkakataon. Tinanong ni Bulang sa pagtataka kung talagang makakarating ang lalaki sa ikatlong paggising ng napakabilis na sa itaas kung saan mga naruroon ay sigang lamang. Pinag-isipang pinahid ni Bulang ang kanyang baba. Sinabi niya na pagkatapos ng ikatlong paggising ay polalakasan ang pangunahing klase ng bayani ngunit ang mga misyon na nauugnay dito ay isang tunay na sakit sa puwit at 4 na taon niya itong ginugol sa pagkumpleto. Ng mga ito, sa itaas ng mga ulo ng Night Guard, nakikita natin ang mga pamilyar na tauhan. Sinabi ni Gigang na ang ikatlo, ika-6, at ika-9 na paggising ay napakahirap at tunay na mga milyahe sa landas ng isang profesional dahil maraming tao ang walang sapat na oras upang maabot ang dulo ng landas na ito. Sinabi ng lalaki na ang mga nakababatang henerasyon, gayunpaman, ay hindi kapanipaniwala. At alam niya na kahit papaano ay nakapagdaan na sina Wuang at Xinyu sa ikatlong paggising at malapit na ngayon sa ika-4. Kaya't si Qin ay nahuhuli pa sa paghahambing. Lumitaw ang isang ghostly tree sa harap ng mga Night Guard. Isang tanong sa pagtataka ng isa sa kanila kung ano ang nangyayari. Tiningnan ng nakanganga ni Gigang at ng kanyang mga kasama ang halaman. Sinubukan ng lalaki na maunawaan kung talagang sinimulan ni Qin ang proseso ng paggising. Tinanong ni Boang kung bakit agad na sinimulan ng lalaki ang ebolusyon ng klase dahil kailangan niyang kumpletuhin muna ang lahat ng mga misyon. Maliwanag na kumikinang ang Ghost Tree. Ipinapalagay ni Jiang na ang lalaki ay may ilang uri ng artifact na nagkansela sa mandatoryong gawain. Sinigawan niya na ang binata ay nagpapatibay sa kanyang base class at maaaring mahayla sa orihinal na espasyo at ito ay lubhang mapanganib. Inutusan ni Gigang ang kanyang mga kasamahan na sumama sa kanya upang protektahan ang binata. Tiningnan ng may pagkamangha ni na Bifong at Tang ang Ghost Tree. Sinabi ng isa sa kanila na gagawa ng class evolution si Qin mismo sa battlefield at ito ay lubhang mapanganib at kailangang protektahan ng lalaki. Nagmamadali ring tumulong ang mga kasamahan ng bayani. Sinabi ni Sandow na nangangailangan ng tulong ang benefactor dahil gumagawa siya ng pagsulong mismo sa panahon ng labanan. Naiintindihan ni Wuang na hindi niya aabutin ang binata at puntos pa rin, kaya nagpasya rin siyang tulungan ng bayani. Samantala, nakatayo si Ingan sa harap ng isang malaking pulang halimaw.
Naiintindihan niya na ito mismo ang hitsura ng halimaw na inyang, na may kakayahang lumikha ng mga portal. At kung ang yang ay nasa ibabaw, kung gayon ang ay nasa ilalim ng lupa. Sinabi ng lalaki na kailangan lang niyang patayin ang isa sa kanila upang sirain ang teleportation portal. Itinaas ni Ingen ang kanyang espada upang sumalakay. Tinanong niya ang halimaw kung nais nitong i-drag siya sa kailaliman. Sinabi ng lalaki na hindi magtatagumpay ang kaaway dahil sa kabila ng ang nilalang ay antas 7, siya mismo ang tagapagmana ng unang emperador. Dilaw na card ang lumilipad sa tabi ni Ingen. Sinabi ng lalaki na mayroon siyang 13 na ipinagbabawal na scroll na espesyal na inihanda para sa mga ganitong halimaw at sapat na ang mga ito upang harapin ang halimaw. Sinabi ng binata na ngayon ay tiyak na mapupunta sa kanya ang unang lugar. Isang purple portal ang lumitaw sa harap ni Ingen. Naiintindihan ng binata na may gustong pumatay sa kanya. Tiningnan ng lalaki ang paligid at tinanong kung sino ang narito. Isang malaking multi-eyed na halimaw ang lumitaw sa itaas ng ulo ng binata. Sinabi nito na ang sanggol sa harap nito ay mukhang napaka-appetizing. Nakilala ni Ingen ang antas 8 Spider Queen mula sa Hell Cave. Mukhang maliit ang lalaki kumpara sa malaking halimaw. Alam niya na nasa harap niya ay isang nilalang na antas 8 na ilang beses nakatakas kay Linka at ang lakas nito ay hindi maipaliwanag sa mga salita. Napagtanto niya na ang mga spell ng ipinagbabawal na scroll ay hindi gagana dito at kailangan niyang tumakbo. Iniisip ni Ingen na hindi pa nakumpleto ni Chin ang kanyang pagsulong at ngayon ay kailangan niya hindi lamang tumakas mula sa Spider Queen, kundi ipaalam din sa kanyang mga kaalyado na lumi. To ang ganitong halimaw dito. May mga bakas ng ilang hit malapit sa lalaki. Ginamit ang mga kasanayang Bloody Body of the Evil God at Bloody Explosion. Sinubukan ni Ingen na takasan ang Spider Queen. Iniisip niya na dapat niyang babalaan ang kanyang mga kasamahan anuman ang mangyari. Itinaas ng halimaw ang isa sa mga bahagi nito at pinutok ang isang puting likido. Ipinahayag nito na walang makakatakas dito. Binalot ng sapot ang kamay ng binata. Sumigaw siya na ang imbing nilalang ay hindi man lang mangarap na pigilan siya. Tila pinutol ni Ingen ang kanyang kamay. Ginamit niya ang kasanayang Sword of the First Emperor. Dumilig ang dugo sa lahat ng direksyon. Ginamit ni Ingjin ang kakayahang Blood Explosion. Papalapit sa Ghost Tree, ginamit ng lalaki ang kasanayang Flash of Bloody Mist. Napagtanto ng Spider Queen na nasa harap niya ay isang hindi kapani-pani walang matibay na binata. Nasa harap ng halimaw ang 2 taong nakaitim na balabal. Tumungo sila sa kanyang Imperial Majesty at ipinahayag na si Chin ay nasa yugto ng pagsulong. Ang kanyang kamalayan ay nasa orihinal na espasyo at ito ay isang mahusay na pagkakataon upang patayin siya. Sumagot ang Spider Queen na ito ay talagang makatuwiran. Inatake ni Guo ang Sea Monster gamit ang kasanayang Heavenly Blade. Tila umuurong ang mga halimaw. Inirapan ng matanda at tinanong kung paano nakuha ng mga siklan ang mga duwag na nilalang na tumatakbo pagkatapos ng isang atake. Sinabi niya na kung ayaw nilang lumaban, hayaan silang umupo sa kanilang mga butas. Sinabi ni Duan Xinghai, na nakaupo sa asul na isla, sa kanyang kasamahan na may mabuting balita mula sa lungsod sa tabi ni Chujian. Ayon sa mga ulat mula doon, ang 9 na miasma wings ay nilalamon ng mga halimaw na umaatake sa lungsod. Bilang karagdagan, pumasok na si Shin sa top 300 mandirigma ng Dasha. Muli at may pagtataka na tinanong ni Guo at pagkatapos ay sinabi na ito ay simpleng kamangha-manghang dahil hindi lahat ng mahusay na master ay maaaring makamit ito. Isang kakaibang paglabas ng enerhiya ang nakikita sa kalangitan. Sinabi ni Duan Xinghai na mukhang ang Great Omen ng Twin Yuan Gu na tumangala ng may pagkamangha at sinabi na ito ay nilikha ng Emperador Dashi maraming taon na ang nakalipas. Matagal nang hindi ito nakikita ng matanda sa pagkilos at ito ay lumilitaw lamang kapag ang isang kaaway ng ika-8 antas o mas mataas ay sumire sa isang lugar at walang malakas na master na malapit na maaaring harapin ang nilalang. Ipinakikita ng Omen ang Spider Queen. Sinabi ni Gu nang may alarma na lumitaw ang Spider Queen sa lungsod ng Xujiang. Hinawakan ang kanyang espada. Nagmamadaling umalis ang matanda na nanunumpa. Sinabi niya na ang halimaw na ito ay muling pumasok sa kanilang mundo at hiniling kay Duan Xinghai na harapin ang Sea Monster na ika-7 ranggo na kasalukuyang nakikipaglaban si Hong Yao.
Dapat siyang magpalaya at agad na pumunta sa Chujiang upang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Sumagot si Duan Xinghai na gagawin niya ito. Naroon sa harap natin ang linya ng depensa ng Dacia Empire. Sinasabing ito ay nangyayari sa mga kuweba sa ilalim ng lupa. Nakikita natin ang mga mandirigmang may suot na helmet. Sinabi ng isa sa kanila na iniutos ng commander na gumamit ng lakas at durugan ang lahat kapag may napansin kahit pin. Akamaliit na kilos mula sa mga angkan. Nakikita ang mga pulang globo sa itaas ng mga ulo ng mga mandirigma. Ibinigay ang utos na huwag magpakawala kahit kanino. Pinupuri ng mga manlalaban ang imperyo ng Dacia. Nasa harapan natin si Senji. May nagsabing kailang mamatay ang matandang ito para sa kanyang nagawa. Pagkatapos nito, ipinahayag niya na ang siyam na mayasma na pakpak ay magdudulot ng kalamidad na gigiba sa mundo. Sa harap ng matanda ay nakikita ang isang napakalaking halimaw. Sinasabing ito ang pinuno ng sinaunang angkan ng demonyong tuang na may ika-9 na ranggo. Sinabi ng nilalang na ito na sa loob ng maraming taon, ang imperyo ng Dacia ay nakatanggap ng buwis mula sa kanila na nagkakahalaga ng 12-12. Ng milyong gintong barya at nagtanong kung walang natakot na sa kalaunan ay magsasama-sama ang mga angkan laban sa imperyo, tinanong ni Tuyang ang matanda kung ano ang mangyayari ngayon at may maiiwan pa ba sa Dacia. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Senji. Tanong niya kung anong pag-iisa ng mga angkan sa ilalim ng lupa ang pinag-uusapan nila kung hindi nila maalis ang kanilang mga away at walang katapusang nag-aaway tungkol sa pamumuno. Hindi siya naniniwala na iisang bayani na may 9 na mayasma na pakpak ang nagpaisip sa kanila na kalimutan ang kanilang mga away at magkaisa. Sinabi ng matanda na malamang ang angkan ay nagtanghal ng circo na ito para lamang sa pag-istorbo. Itinaas ng matanda ang kanyang espada sa itaas ng kanyang ulo at ginamit ang bihasang katawan ng Diyos ng digmaan. Ipinaalala niya sa kalaban na minsan siya'y pinuputol niya at si Tuyang ay parang walang natutunan sa pagkatalong iyon. Sa tabi ng ulo ng matanda, nakikita ang parehong pangitain na nakita ni Nagu at Duan Xinghai. Nakilala ito ni Senji. Tumama si Tuyong ngunit nagmintes. Sinabi ng demonyo na ang matanda ay ganap na tama. Gayunpaman, ang 9 na mayasma na pakpak ay hindi mahalaga dahil ngayon aalisin nila ang salot at kasabay nito ay jijibain ang lahat ng batang henyo ng imperyo ng Dacia. Habang ipinagpapatuloy ang laban sa demonyo, lumapit ang matanda sa isang commander na nagngangalang Shintufi at inutusan siyang pumunta sa Chujiang para tumulong. Sinagot niya ang Diyos ng martial arts na ang utos ay ipatutupad. Ngumiti si Tuyang at tiningnan si Gu at sinabing ang mga tropa ng matanda ay hindi makakaya kahit na kolektahin ang lahat ng bangkay ng mga tagapagtanggol ng Chujian. Inutusan ng demonyo ang kanyang hukbo na umatake. Umatake ang halimaw. Ang utos ay tunog upang sirain ang depensa ng imperyo. Si Senji, na ang kanang bahagi ng mukha ay nakikita natin, ay nagmamadali sa atake. Sinigawan niya na papatayin niya ang bastos na kalaban niya at inutusan ang kanyang mga mandirigma na patayin ang lahat ng mga halimaw. Hinamon ng matanda ang commander ng mga halimaw sa laban, ang reyna ng gagamba ay nakatayo sa itaas ng mga lalaking nakaitim na damit at nagtanong kung sigurado sila na si Linka ay kasalukuyang nakikipaglaban sa monghe. Sinabi ng halimaw na kung pupunta siya rito, jijibin niya ang sinaunang simbahan ng Diyos. Sinabi ng mga lalaki sa kamahalan ng imperyo na ayon sa maaasahang impormasyon, si Linka ay pumunta sa isa sa mga ipinagbabawal na lugar habang hinahabol ang monghe mula sa templo ng buto. May blood dragon na naghihintay sa kanya. Pipilitin niya ang laban at kung kinakailangan, mamamatay siya. Gayunpaman, ang halimaw na ito ay ranggo siyam. Kaya, kahit na si Linka ay hindi magiging madali. Maraming gagamba ang tumakbo mula sa ilalim ng malaking katawan ng reyna. Sinabi niya na mas gugustuhin niyang mag-ingat at inutusan ang kanyang mga supling na saliksikin si Jiang. Sinabi niya na nais niyang makasiguro na walang bakas ni Linka dito. Isang dilaw na aura ang nagniningning sa palibot ng bayani. May nagsabing kailangang protektahan ang lalaki. Lahat ng kakampi ng bayani ay pumila sa harap ng puno ng multo. Ibinigay ang utos na pigilan ang mga halimaw na makarating kay Qin. Nagulat si Wuwang nang makita si Ingzan na naging parang tuod. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa lalaki. Si Ingan na ang mukha ay nakikita natin ay sumigaw sa kanyang mga kasamahan na tumakbo. Dahil ang Spider Empress mula sa kawalang hanggan ay paparito.
Binalaan ng binata na ito ay isang nilalang na ranggo 8. Matatag na tumingin sa harap si Jigang at sinabi na si Chin ay kasalukuyang gumagala sa palasyo ng kanyang isipan at ang proseso ng pagpapalit ng klase ay hindi maaaring maantala. Sinabi niya na dapat silang manatili dito at protektahan siya hanggang sa magising siya. Tiningnan ni Jigang si Ingan na lumilipad sa hangin at inutusan siyang magpagaling sa loob ng depensibong porma sayon. Sinabi ng lalaki na dapat nilang tiisin at ang porma sayon ay magbibigay sa kanila ng lakas at magpapahintulot sa kanila na magtagal. Sinabi ni Ingan na susundin niya ang payo ni Jigang at pagagalingan ang kanyang mga sugat. May nagsabing hindi niya kayang hawakan ang ganitong nilalang kaya't kailangan niyang umatras. Si Len na nakataas ang mga braso ay tumingin kay Lu Jiazi at sinabing hindi rin sila pwedeng manatili dito dahil masyadong mapanganib. Sumagot si Lu Jiazi na hindi siya tatakbo kahit saan at naalala ang lumang kasabihan na ang mabubuting tao ay pinagpala ng mga Diyos. Sa kanyang palagay, ang sitwasyong ito ay hindi talaga walang pag-asa. Isang kakaibang bagay ang lumitaw sa kamay ng batang lalaki. Sinabi niya na kung itinakda nilang lumaban dito, tatawagan niya ang kanyang lolo para humingi ng tulong. Bigkas ni Lu Jiazi na oras na para gamitin ang bote ng loob na may kayamanan. Nagtanong si Len ng nagulat, anong kayamanan ang pinag-uusapan? Itinaas ni Lu Jiazi ang bote sa itaas ng kanyang ulo at sumigaw sa kanyang lolo na siya ay nasa panganib ng kamatayan at dapat siyang lumitaw kaagad dito. Lumitaw si Anea sa isa sa mga bola. Sinabi ng may-ari nito na ang kaaway ay ang Emperoress ng mga gagamba na ranggo 8 at kahit na ang lolo ay hindi makakaya sa kanya. May pangamba na Lu Jiazi ay lalamunan kaya dapat siyang tumakbo sa lalong madaling panahon. Nawala ang binata sa loob ng bote. Tinanong niya kung saan siya dadalhin ng kanyang lolo at pagkatapos ay humiyaw ng hysterical na ito ay hindi kahit na mukhang tulong, nakikita natin ang 4 na batang babae. Tinawag ni Hanka ang mga nagtakas na mga talunan at ipinahayag na hindi siya susuko at mamamatay para sa kanyang mentor. Sa pinakamasama, pasabog niya ang lahat ng artifacts na nakatago sa kanyang special pocket. Mabigat na napabuntong hininga si Wuwang. Takot na takot siya, ngunit ayaw niyang pumunta kahit saan dahil hindi siya makatakas, iiwan ang mga batang babae. Naiintindihan ng lalaki na sila ay tiyak na maghihirap ng lubha o kahit na mamatay, ngunit walang magagawa tungkol dito. Tumingin si Jiang pabalik sa bayani at itinanong sa kanyang isip na mabilis na tapusin ang proseso ng pagbabago. Hindi sila takot sa kamatayan, ngunit ang kanilang kamatayan ay maaaring walang kabuluhan kung hindi nila mapoprotektahan ang bayani. Mga bilog ay nakikita sa ilalim ng mga paa ni Chen. Iniulat na siya ay nasa orihinal na espasyo at ito ay nangyari 2 minuto ang nakalipas. Hindi inasahan ng bayani na kaagad pagkatapos gamitin ang mga mission card, siya ay mahihila sa espasyo ng kanyang sariling subconscious. Lilang mga bola ang lumilipad sa kanyang paligid. Iniisip ng lalaki na kung tatanggi siyang gisingin ang klase ngayon, kailangan niyang gawin ang lahat ng mga misyon mula sa simula. Gayunpaman, kung iisipin mo, sa kanyang kawalan, hindi dapat magkaroon ng anumang mga espesyal na problema dahil isang kawan ng ilang dosenang milyong mga individual na siyam na mayasma na pakpak ay nanatili sa labas at sa teorya ay dapat makaya ni Xiao dahil ang kanyang antas ay lumampas na sa 30. Tiningnan ng binata ang mga lumilipad na bola. Para sa kanya ay nakikita niya ang mga paglalarawan ng mga klase na nauugnay sa advanced na kategorya. Iniulat ng system na ginamit ng bayani ang card para dumaan sa ikatlong pagbabago ng klase. Natutugunan ng lahat ng pamantayan at isang paghahanap ng naaangkop na mga pagpipilian ay isinasagawa. Tumayo si Chin na napapalibutan ng nagniningning na mga globo. Sinabi niya na libu-libong bituin ay namamatay at tanging mga nauugnay sa kulog ang nananatili. Sana talaga nakabilang sa mga natitira ay magkakaroon ng kahit isang banal na klase. Inabot ng lalaki ang isa sa mga bola. Iniulat ng system na ang paghahanap ay kumpleto at isang paghahambing ng mga klase ay isinasagawa. Nakita ni Chin na 9 na bola na lang ang natitira. Isang lilang stream ang nagmamadali sa noo ng bayani. Iniulat ng system na ang klase ng Thunderlord ay nabago sa Thunder God. Naiintindihan ng binata na nakatanggap siya ng isang banal na ranggo. Iniunat ng lalaki ang kanyang kamay sa system window kung saan inilarawan ang mga bagong kasanayan na kanyang nakuha.
Sinabi niya na mayroon siyang isang gintong kasanayan at dalawang kulay na kasanayan at lahat sila ay hindi kapani-paniwalang malakas. Iniunat ni Chin ang kanyang daliri sa system window. Sinabi niya na maaari na siyang lumikha ng isang Thunder Realm at naalala na ang karamihan sa mga master ay may mga kasanayan na nauugnay sa paglikha ng gayong zone pagkatapos ng ika-6 na pagbabago ng klase. Nagtaka rin siya kung gaano kakibo ang kanyang kasanayan sa mga kasanayan ni Nabuo at Hong Yao, tiningnan ni Chin ang pinakamaliwanag na bituin sa langit. Para sa kanya ay libu-libong bituin na namatay bago siya gumawa ng pagpipilian ay nagsimulang muling magningning nang baguhin niya ang kanyang klase. Iniulat ng system na ginamit ng bayani ang mapa para dumaan sa ikatlong pagbabago ng klase. Natutugunan ng mga pamantayan at ang mga angkop na pagpipilian ay hinahanap. Ang isa pang window ay nagpapalim na ang klase ng Astro Cultivation Master ay nabago sa Primordial Master. Ang bayani ay nakatayo sa harap ng isang malaking puno ng multo. Lumitaw ang mga bagong system message. Ang isa sa kanila ay nagsasalita tungkol sa pagkakaroon ng mga bagong kasanayan. Ang pangalawa ay nagpapalim na sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bagong kasanayan, maaaring ay activate ni Chin ang isang pinasimple na mode na nagbibigay daan sa kanya na pagbuti. Hinang mga kasanayan na may isang tiyak na posibilidad kapag ginagamit ang mga ito. Lumabas ang isang system window na naglalarawan sa kasanayan sa ebolusyon at pagpaparami. Iniulat na ito ay isang pinabuting bersyon ng paglago ng lahat ng bagay. Nagbibigay ito sa user ng kakayahang taasan ang bilis ng paglago at mga kakayahan sa pagpaparami ng mga alaga. Pinapayagan kang sirain ang hadlang sa pag-unlad, dagdagan ang bilang ng mga individual, bawasan ang oras para sa pagpaparami at palakihin ang mga bagong silang. Ang acceleration ay tinutukoy ng random at maaaring mula 50 hanggang 200 beses. Ang bilang ng mga individual ay maaaring dagdagan ng 2 hanggang 10 beses, tumangala ang bayani. Iniisip niya na kumpara sa Thunder God, ang kanyang pangunahing klase ay mas cool. Ang kasanayang nakuha niya na the greatest path to simplicity ay simpleng hindi kapani-paniwala. At marahil salamat dito, magagawa niyang matutunan ang mga kasanayan ng mga angkan sa ilalim ng lupa sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban sa mga kaaway. Ang ebolusyon at pagpaparami ay pangkalahatan ay isang uri ng pandaraya dahil lumalabas na sa susunod na pagpaparami ng kawan ni Xiao. Magagawa niyang magparami ng 1 bilyong individual ng sabay-sabay at kung ang multiplication factor na 10 ay gagana pagkatapos ay 10 bilyon. Naiintindihan ng lalaki na sa kasong ito ang kanyang ward ay talagang magmumukhang isang tunay na kalamidad, nakita ni Jean ang isang magandang babae sa harap niya. Tinawag niya itong Sir at nagpakilala bilang Xiao Chan. Muling nagtanong ang lalaki nang nagulat. Sinabi niya na hindi pa niya ginagamit ang kasanayan sa ebolusyon. Kaya hindi niya maintindihan kung paano nangyari na agad na nakuha ni Xiao Chan ang anyong tao. Isang hindi kapani-paniwalang bilang ng mga spiderlings ang gumapang mula sa ilalim ng reyna ng gagamba. Sabi ng isa sa mga bayaning defender na ang hukbo ng mga gagamba ay ilang beses na mas malaki kaysa sa pulutong ng siyam na miasma wings at ang mga insekto ay napipilitang ipakita ang kanilang tunay na anyo. May utos na ibinigay na huwag umasa sa tulong ng tanging siyam na miasma wings at lumaban sa kanilang sariling lakas. Ang pangunahing gawain ay pigilan ang reyna ng gagamba na marating si Chin. Kabilang sa mga defender, si multi-armed Wuang ang nangingibabaw. Ginagamit ng lalaki ang bihasang katawan ng Diyos ng digmaan. Naririnig din ang mga pangalan ng iba pang kakayahang ginamit. Primordial Flame, Golden Crow Fire Rain, Invulnerability Technique. Iniuunat ni Sando ang kanyang mga kamay. Ginagamit niya ang mga skill na Eternal Earth Shield, Eternal Frost Shield, at Void Barrier. Tinatawag ng babae ang matandang mangkukulam na lumapit sa kanya para masabog niya ang lahat ng kanyang artifacts. Inaatake ng reyna ng gagamba kasama ang kanyang mga anak. Sinisigawan niya na ang mga kalaban ay hindi karapat-dapat na makipaglaban sa kanya ng personal. Inaamin ni Sam Dao na hindi niya kayang labanan ang ganoong lakas. Umiiyak ang insekto sa balikat ng bayani. Pinakiusapan nito ang amo na magising agad dahil ang matandang mangkukulam na umaatake sa kanila ay napakatakot at pumatay sa marami sa kanyang mga anak. Ngumiti si Chin. Pinakalma niya si Xiao at sinabing hindi dapat ito matakot dahil nagising na ang amo. Napapalibutan si Chin ng mga berdeng ugat.
Ginagamit niya ang skill na growth of all creation. Lumapit ang lalaki sa kanyang mga kakampi at sinabing dalhin ang lahat ng mandirigma at pumunta sa ilalim ng proteksyo. Ng mga pader ng lungsod dahil tatakpan ng pulutong ng siyam na miasma wings ang lahat. Tinanong siya ni Hanka kung ano ang balak gawin ng lalaki dahil hindi niya kayang talunin mag-isa ang reyna ng gagamba. Sumigaw si Sandow na kaya pa niyang lumaban kasama ng kanyang benefactor at handa siyang mamatay sa tabi nito. Hinawakan ni Shin ang kanyang balikat. Pinakiusapan niya itong tumigil sa pagsasabi ng kalokohan. Sinabi ng binata na kailangan munang gumaling ng maayos ang lahat at habang nandito sila, hindi niya maibubuhos ang kanyang buong lakas. Sinabi ni Jin na ang nilalabanan niya ay nasa ikawalong ranggo lamang at nakaharap na siya ng ganoon. Ang dambuhalang halimaw ay nakatayo sa ibabaw ng bayani. Sinabi ng reyna na nakakatawang panuurin ang pagpapakita ng damdaming pantao dahil ang mga hanggal na dalawang paa ay naliligo sa kanilang kay-abangan at kamangmangan. Hindi man lang pinaghihinalaan kung ano ang naghihintay sa kanilang lahat, tinanong ni Xiao ang amo kung talagang sesabog na naman niya ang lahat ng kanyang anak. Sumagot si Chen na hindi kailangan iyon at malulungkot din siya kung mawawala ng walang saysay ang kanyang pulutong. Sinabi niya na ang gagawin ni Xiao ay harapin ang mga gagambang naglilingkod sa pangunahing halimaw at siya mismo ang bahala sa reyna. May kumikinang na pulang mata sa bibig ng halimaw. Sinabi ng reyna ng gagamba na kahit isang Diyos na nasa ikasyam na ranggo ay hindi maaaring pumatay sa kanya, at hindi niya maiisip kung ano ang magagawa ng isang binata na may kaawa-awang ikatlong paggising sa kanya. Itinaas ng lalaki ang kanyang hintuturo at tinanong kung ano ang punto sa paghahambing sa kanya sa isang level 9 na sword god dahil siya mismo ngayon ay isang third-ranked great master. Iniisip ng lalaki na napakabuti na maliitin at hamakin siya ng kalaban dahil ito mismo ang gusto niya. Ang reyna ng gagamba na nakatambad sa 2 taong nakamit na itim na kasuotan ay sinabihan ang bayani na nakakatawa para sa kanya na marinig ang mga ganoong salita mula sa isang kinatawan ng Kyong Rango. Tinanong ng isa sa kanyang mga tagapayo ang kamahalan na kumilos ng mas mabilis. Ang pangalawa ay natatakot na baka malapit nang magpakita dito si Linka. Iginiit ng reyna na itigil na ang pagkatakot sa espadachim na ito. Nakikita sa likuran ng bayani si Xiao Jia. Hiniling ni Qin na magbahagi ito ng isang patak ng dugo ng primordial god at limitahan ang sarili sa tulong na ito dahil ayaw niyang maglagay ng anumang responsibilidad sa bata. Tinanong ni Xiao Jia kung sigurado ang bayani na kayang tiisin ng kanyang katawan ang ganoong kapangyarihan ng walang kanyang suporta. Sinabi ng binata na higit siyang sigurado dahil gagamitin niya ang divine technique of strengthening the body. Nakikita natin ang pulang likido. Ibinigay ni Xiao Jia ang isang patak ng dugo. May pulang tinik na lumabas sa likod ng bayani. Malakas siyang humiyaw sa sakit. Nagbago anyo si Qin. Humaba ang kanyang puting buhok. Sumigaw ang reyna ng insekto na nararamdaman niya ang aura ng ikapitong ranggo na nagmumula sa kaaway. Hindi niya maintindihan kung paano ito nagawa ng lalaki. Pagkatapos ay napagtanto niya na sinipsip ng lalaki ang isang patak ng dugo mula sa isa sa mga unang Diyos. Ngunit sigurado siya na ang isang mandirigma ng ikatlong ranggo ay hindi kayang tiisin ang ganoong kapangyarihan dahil masisira lamang siya. Nagpapakalat si Jin ng kanyang mga bisig kung saan ang isa ay may espada. Naiintindihan niya na nagugustuhan niya ang kapangyarihan ng ikapitong ranggo at kalmado niyang tinitiis ito. Nagmamadali pa sulong ang binata. Sumigaw siya na ngayon ay papatayin niya ang reyna ng gagamba. Tinanong niya kung saan nagmula ang ganoong walang laman na kumpiyansa sa lalaki. Sinabi niya na napagtanto na niya na may trump card si Qin na maaaring itaas siya sa ikapitong ranggo. Ngunit kung siya ay makikipaglaban sa kanya gamit ang kaawa-awang kapangyarihan na ito, may napakasamang balita si Ya para sa kanya. Ang reyna ng gagamba ay bumaril ng mga puting sinulid mula sa kanyang sarili at ginamit ang skill na Drain Flesh and Soul. Nakikita natin ang kaliwang mata ng bayani. Tinanong ng lalaki kung talagang tatakutin siya ng kalaban ng walang kwentang kakayahang ito. Ang sapot ay lumipad sa pag-iwas ng bayani. Hindi maintindihan ng reyna kung paano nakatakas ang lalaki sa suntok dahil tila nauna niyang nahulaan ang kanyang paggalaw. Ang reyna ng gagamba, na ang kasuklam-suklam na mukha ay nakikita natin, ay hindi pa rin maintindihan kung paano nakaloko ang isang low-level na nilalang sa kanyang foresight. Tila imposible sa kanya, kumikidlat sa paligid ng bayani.
Ginagamit niya ang skill na Thunder Kingdom of Thor. Sumigaw ang kalaban na walang hangganan ang kapangahasan ng binata. May malakas na kisap na nangyari sa itaas ng ulo ng halimaw. Takip ni Gigang ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at sumigaw sa ibang mga mandirigma na protektahan ang kanilang mga mata at huwag tingnan ang nangyayari. May nagtanong kung ang lightning element na hawak ng bayani ay umabot na sa divine level. At ibig bang sabihin nito na naging unang master na siya na may dalawang klase ng divine rank sa Dacia Empire? Pinalaya ni Chen ang isa pang kidlat sa kaaway. Ginagamit niya ang skill na Punishment with Thunder, Eye of God. Malakas na electric discharge ang kumikislap sa paligid ng reyna ng gagamba. Naiintindihan ng halimaw na ang atake na ito ay hindi nakakaapekto sa pisikal na katawan, ngunit sa panloob na dagat ng kamalayan. Napagtanto niya na ang mga halimaw ay may kaluluwa na mas mahina sa likas na katangian at maaari lamang niyang subukang labanan ang epektong ito. Lumitaw ang isang hadlang sa itaas ng reyna ng gagamba. Ginagamit niya ang skill na 1,000 blood shields. Ang mga magkalaban ay nakaposisyon sa harapan ng bawat isa. Sinabi ng reyna ng gagamba na ang kanyang kaluluwa ay hindi kasing lakas ng mga kaaway, ngunit ang kanyang katawan ay isang perpektong sandata. Nakikita sa tabi ng reyna ang bakas ng kidlat. Sinabi ng bayani na ngayon ay makikita nila kung paano niya ito matitiis. Ginamit ng lalaki ang skill na lightning strike. Tiningnan ng halimaw ang kaaway ng may pagkamangha. Hindi niya maintindihan kung paano nakatakas ang bayani sa isa pang suntok. Pinaghihinalaan niya na ang lalaki ay gumagalaw sa bilis ng kidlat. Pagkatapos ay napagpasyahan ng reyna ng gagamba na ang kaaway ay nahuhulaan pa rin ang hinaharap, gaano man ito ka-impossible. Ang isa pang paliwanag ay ang lalaki ay swerte lamang. Bumaril ang reyna ng maraming jet mula sa kanyang sarili. Ngayon ay ipinapalagay niya na ang bilis ni Chen ay suportado ng magnetic field na kumikilos sa paligid niya. Kaya nagpasya siyang gamitin ang skill na 8 blood webs. Tinanong ng halimaw ang lalaki na tumatakbo palayo sa kanya. Gaano siya katapang na sinubukan niyang ipagmayabang ang kanyang mga kaawa-awang kasanayan sa harap niya. Nasa harap natin ay isang globo na nabuo mula sa sapot. Naiintindihan ni Chen na hinaranggan ng kaaway ang mga field na kanyang nilikha gamit ang blood web, at magagawa na ngayong matukoy ng tumpak ang kanyang lokasyon. Tumangala sa alarma ang nagbagong anyo na si Chin. Tinawag siya ng reyna ng gagamba na little bastard at sinabi na ngayon ay wala na siyang mapagtatagwan sa kanya. Kumikinang ang mga mata ng bayani. Ininsulto niya ang reyna at sinabi na ngayon ay kailangan nitong maghanap ng paraan para makatakas mo. Larito. Dahil kung sino ang pusa at kung sino ang daga ay hindi malinaw ngayon. Nagbigay si Chin ng malakas na suntok gamit ang kanyang espada. Ginamit niya ang mga skill na Blade of Heaven at Lightning Strike. Tila nagawa ng bayani na putulin ang isang bagay mula sa reyna ng gagamba. Malakas siyang sumigaw na ginawa lang siyang baldado, inagawa ng isang pares ng mga binti. Tiningnan ng mga kasamahan ng bayani ang nangyayari ng may pagkamangha. Nagsalita si Tang Jin na ang suntok ng lalaki ay tila napakalakas para sa kanya, at maaaring maihambing ito sa suntok na kilala si Gu. Nagtanong si Jigang kung bakit iba ang klase ni Chinhid kaysa sa kanila. Hindi rin niya maintindihan kung paano nakaiwas ang lalaki sa mga atake ng halimaw. Inaakala niya na binabasa ng bayani ang hinaharap. Sinabi ni Sandow na imposible ito. Dahil ang Spider Queen ay nasa ika-8 ranggo at sa antas ng lakas na ito ay kayang hadlangan ang kakayahang manghula tungkol sa kanyang sarili. Gag-ana lamang ang lahat ng ito kung mas malakas ang kakayahan ng bayani kaysa sa pangunawa ng halimaw. Tumangala si Chin. Iniisip niya na nasira ng kanyang espada ang halimaw. Ngunit ang kapangyarihan ay nakuha mula sa dugo ng isang sinaunang Diyos at ang kanyang katawan ay hindi na kayang panghawakan ang pasanin. Naunawaan ng binata na ang paggamit ng espada ay nasa hangganan na ng kanyang pisikal na kakayahan at hindi niya mapapanatili ang parehong lakas ng masyadong mahaba. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na dapat niyang tapusin ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Naunawaan ni Chen na dapat siyang magbigay ng isang mapagpasyang suntok nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang Spider Queen na gumanti. Dumadaloy ang dugo mula sa mga putol na sanga ng halimaw. Idineklara ng nilalang na siya ang Emperoress ng tribo ng gagamba at nagtanong kung paano naglakas loob ang isang hindi gaanong mahalagang tao na saktan siya.
Tinanong ni Chen nang nanunuya kung ano ang kahulugan ng titulong ito. Idineklara niya na ito ay isang uri ng walang kwentang tunog at nasa harap niya ay isang walang kwentang nilalang na naglibot sa kawalan sa loob ng daan-daang taon. Hindi naglakas loob na itaas ang kanyang ulo mula doon. Inaasahan ng binata na lalong magagalit ang Spider Queen at magkakamali. Lumitaw ang mga daloy ng pulang enerhiya sa paligid ng halimaw. Hiniling nito na ulitin ng lalaki ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay sinabi ng Reyna na nasira ni Linka ang kanyang tunay na katawan, kaya ayaw niyang gamitin ito. Ngunit kung gustong-gusto ng bayani na mamatay, malugod niyang tutuperin ang kanyang hiling. Pinalabas ng Spider Queen ang malalakas na daloy. Sinabi ng isa sa mga manunood na ang pressure ay simpleng mabaliw at ngayon ay naiintindihan niya kung ano ang kapangyarihan ng ikawang ranggo. Iginiit ng pangalawa na nananatili pa ring nakikipaglaban si Jean. Ipinahayag ng pangatlo ang kumpiyansa na tapos na ngayon ang halimaw. Lumitaw ang isang pinagmumula ng puting enerhiya sa itaas ng kamay ng binata. Sinabi niya na sa wakas ay nagpa siya ang Spider Queen na gamitin ang kanyang tunay na asensya upang tawagin ang kanyang sariling kaharian. Pagkatapos ay sinabi niya na sa kasamaang palad para sa kanya, isang hakbang lamang siya nahuli. Malalakas na paglabas ng kuryente ang pumutok mula sa ilalim ng kamay ng binata. Ginamit niya ang skill na Thunder Kingdom ni Thor. Humiyaw ng labis ang Spider Queen at bumagsak ng una ang ulo sa lupa, at nagtanong kung paano nagawa ng bayani na malaman na gagamitin niya ang kanyang sariling kaharian at kung bakit hindi niya magawa ang anuman sa loob ng espasyong ito. Sumigaw ang halimaw na hindi maaaring magkaroon ng ganoong kalakas na kaharian ng isang may-ari ng antas tatlo. Iniabot ni Chin ang kanyang kaliwang kamay at sinabi na masyadong mabagal ang Reyna at na ang kanyang kaharian ay mas malakas lamang kaysa sa kanyang mga kalaban. Sumigaw ito na imposible lang iyon. Si Chin, na ang mukha ay nakikita natin, ay nagpahayag na tinatamad siyang kausapin ang halimaw at pagkatapos ay ginamit ang skill na Lightning Punishment. Isang malakas na paglabas ang pumalakpak sa halimaw sa lupa. Naglabas ito ng isa pang matinis na hiyaw. Iniangat ng Spider Queen ang kanyang ulo mula sa lupa at inamin ang kanyang pagkatalo. Humingi siya ng awas sa kanyang buhay at idineklara na lubos niyang napagtanto ang mga krimeng kanyang nagawa. Nangako siya na hindi na muling aatake ng sinuman at humiling lamang ng awa bilang kapalit. Nakikita natin ang kaliwang mata ng bayani. Iniisip niya na hindi maloloko ng halimaw siya. Alam niya na may natitirang bahagi ng kaluluwa ang Reyna. Ngunit unti-unting papatayin siya ni Kara ng kulog. Tumingin si Shin sa natalong kaaway. Bumaling siya kay Xiao Jia at sinabi na sa sandaling maunawaan ng batang lalaki na patay na ang halimaw, dapat niya itong kainin. Sa tabi ng katawan ng Spider Queen, kumikislap ang mga paglabas. Napagtanto ng bayani na umabot na sa limitasyon ang kanyang sariling katawan. Umupo siya sa lupa na yakap-yakap ang kanyang ulo. Umupo sa tabi niya si Xiao Chan. Tinawag ng babae ang kanyang amo. Inilagay ni Xiao Chan ang kanyang kamay sa dibdib ng bayani. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging walang silbi. Hiniling ni Chin na huwag sabihin iyon sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanyang kakayahang mag-foresee, wala siyang pagkakataon sa labanang ito laban. Sa nilalang na ito, malungkot na tumingin sa ibaba ang babae. Sinabi niya na hindi niya karapat-dapat ang mga salitang iyon. Nasa harap natin ay isang system window na may paglalarawan ng karakter na ito. Iniulat na si Xiao Chan ay isang anak ng tagsibol at taglagas pati na rin ang orihinal na insekto ng oras. Ipinanganak siya sa pinagmulan ng ilog ng oras at may espesyal na katangian ng mata ng oras na nagbibigay daan sa kanya na tumingin sa hinaharap sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang supling. Nangangailangan ng pag-unlock ang kanyang talento. Ang anyo ng reproduksyon ni Xiao Chen ay natural. Iyon ay, tanging ang ina ang may kakayahang magparami at hindi hihigit sa isang individual bawat oras. Ang isang espesyal na anyo ng reproduksyon ay nagbibigay daan sa iyo upang ipagpalit ang mga taon ng buhay ng nagdadala para sa reproduksyon ng isang kawan kung saan 1,000,000 individual ang ginagawa sa isang taon. Ipinatong ni Jean ang dalawang daliri sa kanyang sentido at sinabi sa babae na kailangan niyang magpahinga at bumalik sa normal. Hiniling niya kay Xiao Chan na magtago at huwag magbunyag hanggang sa may kailangan para dito. Ipinakita ng babae na gagawin niya ito. Tiningnan ng mga kakampi ng bayani ang malaking lilang globo. Sinabi ni Jigang na kung hindi siya niloloko ng kanyang mga mata,
Nasa harap niya ang isang kaharian at hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Chin na magising ito, kung kamakailan lamang ay. Dumaan siya sa ikatlong paggising ng klase, sinabi niya na ang mga ganoong kasanayan ay binuksan sa ika-6 na paggising at ang Dual Legendary Class ay pangkalahatan ay isang uri ng pandaraya. Inilagay ni Ingan ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Iniisip niya na nag-iisa si Chin na nakikipaglaban sa isang nilalang ng ikawang ranggo at siya mismo ay walang laban sa background na ito dahil kung wala siyang healing artifact sa kanya, maihiga siya ng walang mga binti sa ilalim ng Spider Queen. Inilagay ni Wuang ang kanyang kamay sa balikat ni Ing Xian. Sinabi niya na siya at ang bayani ay tila nasa parehong banal na antas, ngunit madali niyang mahaharap ang sinuman sa kanila. Sinabi ng lalaki na napaka-hindi kasiya siya para sa kanya na mapagtanto na ikaw ay dating katumbas ng iyong kakam. Pitensya, ngunit sa katunayan, ikaw ay mas mahina kaysa sa kanya. Sinabi ni Ingan na bilang tagapagmana ng sinaunang emperador, hindi niya ito matatanggap. Nangako ang lalaki na darating ang araw na malalampasan niya at kung kulang siya sa talento, pagkatapos ay pupunta siya sa pinakailalim ng mga K. Uweba ng 10,000 clans at hahanap ng pagkakataon na maging mas malakas doon. Pagsara ng kanyang mga mata sinabi ni Sandow na ang kanyang benefactor ay napakatalino na walang halaga ng trabaho ang magpapahintulot sa sinuman na malimpasan siya. Ang mga taong nakadamit ay nakatayo sa paligid ng pulang mahikang formation. Iniulat na ang aksyon ay nagaganap sa altar sa Chujiang Dungeons. May tumawag sa dakilang sinaunang Diyos at tinawag ang kanyang sarili na tapat na alipin ng entidad na ito. Dito nakikita natin si Lover. Iginiit niya na may mali sa atake na kasalukuyang nagaganap sa itaas. May nakakuha sa dashya ng siyam na miasma wings na may malaking kawan bilang karagdagan. Sinabi ng Diyos na imposible lang iyon. Nakakakita kami ng isang malaking pulang mata. Ang may-ari nito ay nagsabi na ang siyam na miasma wings ay naging isang ipinagbabawal na nilalang sa lahat ng panahon. At kung patuloy na lalaruin ni Senji ang isang Swarm Master, magiging kaaway siya para sa lahat ng lahi ng walang pagbubukod. Sinabi ni Lover na hindi siya nagsisinungaling. At sa pangkalahatan, hindi siya maglakas loob na magsinungaling sa kanyang Panginoon. May isang kakaibang nangyayari sa loob ng pulang bilog. Tinanong ng sinaunang Diyos ang Liban kung paano siya naglakas loob na gawin ito. Sumigaw siya na ang matanda ay nararapat mamatay tulad ng lahat ng tao sa dashya. Tumingin si Lover sa Diyos at hiniling sa kanya na kumalma. Iginiit niya na naakit niya ang Spider Empress sa kanilang panig. Dumadaloy ang mga alon ng pulang enerhiya sa paligid ng babae. Malakas siyang humiyaw. Hiniling ng Diyos na palayain ni Lover ang kanyang isipan at payagan siyang punan siya ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na sa maikling panahon ay tatanggap siya ng ika-9 na ranggo. Ang mga mata ng babae ay naging puti ng lubusan. Naririnig niya na dapat niyang sirain ang kawan at ang inahing specimen pati na rin alisin ang kanilang amo. Nais ng Diyos na ailay niya ang buong lungsod para sa kanya at maghanda ng isang seremonya para sa kanyang mapagwagang pagdating. Nakaluhod ang Lover. Tinatawag niya ang dakilang sinaunang Diyos at sinabing bilang kanyang tapat na alagad, ituturing niyang isang karangalan na ailay ang kanyang buhay sa altar ng kanyang pagbabalik. Nakatingin sa Lover ang isang malaking pulang mata. Ipinag-uutos nito na tumigil sa kakornihan ang babae. Sinasabi nito na natalo lamang ang Spider Empress at dapat na pumunta kaagad ang Lover sa labanan para hulihin ang kaluluwa ng Spider Queen at ailay ito. Dahil hindi kailanman labis ang ika-8 ranggo, tumugon ang babae na babalik siya kapag tapos na siya. Nakikipaglaban si Sanji kay Tuang. Iniulat na nangyayari ito sa mga kuweba ng 10,000 angkan. Nakatawang masama ang matandang lalaki habang tinitingnan ang kaaway. Sinasabi niya na kababalita lang niya sa pagkamatay ng Spider Empress. Nakikita sa tabi ng ulo ni Senji ang isang pulang globo. Itinatanong ni Tuang sa matanda kung talagang iniisip niya na iyon lamang ang kanilang trump card. Tinalikuran ni Kian ang kaaway at tumangala. Napagtanto niya na nakakakita siya ng babala tungkol sa isang halimaw ng ika-9 na ranggo na lumitaw sa Xujiang. Halos tiyak siya na ito ay gawa ng mga demonyo. Nagtitinginan ang magkalaban. Iminungkahi ni Tuyang na maglaro ng tagwan. Sinabi niya na magtatago siya at hahanapin siya ng matanda. Natural, kung umalis siya sa laro ng maaga, aatakihin ng demonyo sa ulo ng kanyang hukbo ang lungsod.
Idineklara ni Senji na nilampasan na ng kanyang kaaway ang hangganan ng pinapayagan. Sumang-ayon ang matandang mandirigma na maglaro ng tagwan at nangakong hahabulin ang kaaway hanggang sa wakas. Itinaas ng matanda ang kanyang espada sa ibabaw ng kanyang ulo at ginawa rin ito ng kanyang mga irigma. Ginamit ni Senji ang mga kasanayang Army of God Slayers at strengthening with the aura of the Dragon Soul, at pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga manlalaban na atakehin at patayin ang lahat ng mga halimaw. Nagmamadaling sumugod ang mga manlalabo. Sumigaw ang matanda na papasok sila sa lupang ninuno ng mga demonyong angkan at papatayin ang kanilang mga lungsod sa loob ng 10 araw. Masigasig na isinigaw ng mga mandirigma na handa silang wasaki ng mga demonyo at lahat ng iba pang mga nilalang. Natakot na tumingin si Tuyang kay Senji at tinanong kung nawala na ba siya sa kanyang pag-iisip. Ipinagpaalala ng demonyo na nagtanggol lamang ang mga tao sa loob ng mga siglo at ngayon ay nagpasya silang ilipat ang digmaan sa teritoryo ng demonyo. Itinatanong ng halimaw kung natatakot ba ang matanda na lahat ng mga angkan ay babangon laban sa kanya. Pagkatapos nito ay idineklara niya na isang walang kwentang bayan at ilang batang henyo ay malinaw na hindi katumbas nito. Sinuntok ni Shinji ang demonyo at sinabi na mula pa noong unang panahon ang bawat insulto kay Dacia ay pinarusahan saan man sila naruroon at kung wawasaki ng mga demonyo ang mga henyo ng imperyo, pupuksain niya silang lahat hanggang sa wakas. Lumapit ang lover sa lilang globo. Itikom niya ang kanyang mga braso sa dibdib at ngumiti na sinasabing nakikita niya sa harap niya ang kahariang nilikha ni Chin. Tila kakaiba sa kanya na napunta ang Spider Queen sa bitag na ito. Idineklara ng lover na hinahamon siya ng maliit na kahariang ito sa pamamagitan ng kanyang mismong hitsura. Nakatayo si Jin sa harap ng Spider Queen. Ang lover na nakabitin mula sa itaas ay pinawalan ang kahariang nilikha ng bayani. Naguluhang itinanong ng Reyna kung naligtas na ba siya at nagsabing nakikilala niya ang aura ng isang sinaunang Diyos. Si Chen na nakabalabal ay nakaluhod sa isang tuhod. Nararamdaman niya ang aura ng ika-9 na ranggo at napagtanto na hindi siya makagalaw. Napagtanto ng lalaki na kahit na makagalaw siya, wala siyang lakas para makipaglaban kaninuman sa ngayon. Ngumingiting tinitingnan ng lover ang lalaki at humingi ng pahintulot na magpakilala. Sinabi niya na siya ang pinuno ng ika-7 trono ng simbahan ng mga sinaunang Diyos at kilala sa mundo bila ng lover. Sinabi ng babae na ito ang kanilang unang pagkikita, ngunit masaya na siya. Itinaas niya ang kaliwang kamay at humingi ng pahintulot na ipadala ang lahat ng naruroon sa kabilang buhay. Napagtanto ni Chin na ang 9 miasma wings ay nagpapakita na ngayon ng kanyang tunay na anyo at naunawa. Kung ano ang itsura at pakiramdam ng kapangyarihan ng ika-9 na ranggo. Naririnig ang mga pagsabog sa paligid ng lover. Sinabi niya na nais niyang gumawa ng isang maliit na paputok at tinanong ang bayani kung nagugustuhan niya ang kamangha-manghang tanawin. Si Xiao Jio na nakaupo sa balikat ng bayani ay nagsabing takot na takot siya. Inutusan ng lalaki siya na magtago at huwag magpakita hanggang sa tawagin siya. Nakabitin ng patiwarik si Chin. Itinatanong ng lover kung bakit may hindi nasisiyahang mukha ang lalaki at mayroon bang talagang hindi niya nagugustuhan. Iminungkahi niya na alisin ng lalaki ang kanyang mga kalungkutan at pasayahin ang lahat sa pamamagitan ng pagiging makulay na mga paputok. May takot na tinitingnan ng mga kakampi ng bayani ang nangyayari. Sinabi ng isa na marahil imposibleng tulungan ang lalaki. Sinabi ng pangalawa na lahat sila ay nahadlangan ng isang aura ng ika-9 na ranggo at malamang na mamamatay. Makikita sa tabi ng mukha ni Chen ang isang maliit na insekto. Sumigaw ang lalaki na maaari nang gumalaw si Xiao Jia. Inutusan niya ang batang lalaki na pakawalan ang madilim na demonyo. Nakaharap sa amin ay isang higanteng halimaw na may puting buhok. Sumisigaw ang bata na papunta na siya upang tumulong. Ang lover ay mukhang maliit kumpara sa malaking halimaw. Napagtanto niya na nasa harap niya ang isang madilim na demonyo ng ika-9 na antas mula sa dagat ng kamalayan ng sinaunang Diyos. Hindi maintindihan ng babae kung sino ang may kakayahang magtawag ng ganitong nilalang. Lumalapit ng malapit sa lover ang higanteng dragon. Sumigaw siya sa takot. Tumangala ang bayani at galit na isinigaw na hindi dapat pinatay ng lover ang swarm of 9 miasma wings, ngunit dahil ginawa niya ito, pupuksain siya. Makikita sa bibig ng dragon ang isang maliwanag na puting kidlat. Sumisigaw ang lover na protektahan siya ng scripture of the ancient god.
Naiintindihan niya na hindi niya kayang labanan ang isang nilalang ng ganitong ranggo, ngunit ito ay magtatagal ng ilang oras bago niya ito patayin. Tumangala si Chin nang may pag-iisip. Napagtanto niya na ang madilim na demonyo ay maaari lamang magamit ng 10 segundo. At kung lumampas sa limitasyong ito, pupukse ng mga banal na kapangyarihan ang nilalang. Napagtanto ng bayani na halos matapos na ang itinakdang oras at walang magagawa tungkol dito. Kaya, tinanggap niya na ang madilim na demonyo ay papatayin kasama ang lover. Itinusok ni Hanga ang kanyang espada sa dibdib ni lover. Ginamit niya ang kasanayang Heavenly Blade. Sumigaw ang babae na naparito ang nakatatandang kapatid na babae upang tulungan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Sa kabilang panig ni lover, umatake si Shinto mula sa Godslayer Battalion. Sinabi niya na hindi dapat lumakad ang mga halimaw sa kanilang lupain. Makikita sa kalangitan ang isang maliwanag na kidlat. Sumisigaw ang bayani na alisin kaagad ni Xiaojiao ang dragon dahil papalapit na ang parusa ng langit. Bumukas ng malawak ang bibig ng batang lalaki. Sinabi niya na bahagya niya itong nagawa. Ang lover na nakikita ang sugat sa dibdib ay humiling na huwag siyang patayin at nangakong ibubunyag ang lahat ng mga lihim sa mga kaaway kapalit ng kanyang buhay. Inilapat ni Hanga at dalawang Fae ang mga espada sa ulo ni lover. Hiniling niya na huwag siyang patayin at nangakong sasabihin ang lahat. Inilapag ni Hanga ang kanyang paa sa talunang kalaban at hiniling na sabihin niya ang nais niyang sabihin. Sinabi ni lover na sa mga katakumba sa ilalim ng Chujiang, may isang altar. At habang nangyayari ang pagpatay sa ibabaw, ang mga kaluluwa ng mga namamatay na halimaw at maging ang kanilang laman at dugo ay sinisipsip ng katawan ng isang sinaunang demonyong nakakulong sa piitan. Inilapat sa leeg ni lover ang isang malaking palakol. Sumigaw siya na dapat muling bumangon ang nilalang na ito at lamunin ang imperyo ng Dacia. Lumapit si Chin kay lover at tinanong kung ito lang ang nais niyang sabihin at may itinatago pa ba siyang iba. Sinabi ng babae na wala na siyang alam at ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Idineklara niya na dapat siyang patayin kung mayroong kahit na isang patak ng kasinungalingan sa kanyang mga salita. Lumitaw sa itaas ng ulo ni lover ang isang higanteng bibig. Natatakot na itinanong ng babae kung ano ito. Gumapang mula sa ilalim ng lupa ang isang malaking insekto. Sinabi nito na ang lover ay may demonyong dugo na dapat na masarap. Napagtanto ng Spider Queen na kailangan niyang lumayo sa lalong madaling panahon. Tumingin si Chun kay Xiaojiao at humingi ng tawad sa kanya sa halos kalimutan siya. Sumisigaw ang reyna ng insekto na nakikita niya ang hindi kapani-paniwalang masarap na pagkain. Umakyat si Xiaojiao sa halimaw at idineklara na ang nilalang na ito ay may magandang malutong na balat. Iniulat ng system ang pagtanggap ng milyon-milyong mga puntos ng karanasan. Nagtaka na tinitingnan ni Hanga ang nangyayari. Hindi niya maintindihan kung anong kakaiba at nakakatakot na mga nilalang ang itinatawag ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Si Tufi, na nakatayo sa malapit, ay tumangala at nagsabing ang spell ng Tuan Yuan ay mayroon pa ring bisa, na nangangahulugang inaatake pa rin ang imperyo. Mga matalim na tinak ang tumutusok sa likod ng bayani. Hindi maintindihan ng lalaki kung ano ang nangyayari. Tumakbo papunta sa kanya si Hanga at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ng binata na nasasaktan siya ng sobra. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang iba pang mga kakampi ng lalaki. Malakas siyang sumigaw. Itinaas ni Gigang ang ulo ng bayani at sinabi na ito ay malamang na mga bunga ng labis na pagkapagod. Sinabi ng lalaki na kailangang dalhin kaagad ang binata sa ospital sa pangunahing base militar ng Jiang dahil naruroon ang pinakamakapangyarihang mga manggagamot ng imperyo. Nag-alok ng tulong sina Hong Yao at Tufi. Sinabi ng babae na nasira ang portal, ngunit susubukan niyang ihatid si Chen sa ospital. Sinabi ni Jigang na hindi nila ito dapat gawin at mas mabuti kung tutulungan nila na harapin ang pagitan na nasa ilalim ng Chujian. Sumigaw si Jigang na suportado ang lalaki sa ilalim ng mga braso para gamutin siya ni Xiaowa. Itinanong niya kung nasaan ang 9 Miasma Wings at sinabi na kung nais ng nilalang na ito na iligtas ang kanyang may-ari, dapat itong bumalik ng mas mabilis. Tumingin si Gigang kay Xiaoka at sinabi sa kanya na siya ang nanatiling namamahala. Tumugon ang babae na naiintindihan niya ang kanyang commander. Nish. Tumigil sa pag-iyak si Hanaka na desperadong pinapanatag ni Sandal. Sinabi nitong napakalakas ng benefactor.
Walang mangyayari sa kanya at hindi ngayon ang oras para umiyak at kailangan na nilang bumaba para harapin ang mga halimaw sa catacombs. Nasa harap namin sina Awang at Jean. Sinabi ng una na hindi nila kayang makipagkumpetensya sa hero ngunit kailangan nilang subukang mag-ambag kahit papano sa tagumpay. Sinabi ng pangalawa na ito ay talagang mas mabuti kaysa wala at habang papalayo ang ranggo nila sa kanya, mas dapat nilang subukan. Nakikipaglaban sa mga halimaw sina Hanga at dalawang Fae malapit sa altar sa ilalim ng lupa. Naririnig ang mga pangalan ng skills na Heavenly Blade at Earth-Tearing Axe. Dalawang pulang mata ang nakikita sa harap nila. Isinumpa ng demonyong kanilang kinakalaban ang mga kaaway at sumigaw na nagsipag-massacre sila sa kanyang altar. Bilang tugon, tinawag itong hamak na nilalang at pinayuhang gumapang pabalik sa puwit na kanyang pinaglaruan. Sinakta ni Hanga ang halimaw. Tinanong nito kung bakit biglang tumahimik ang nilalang at kung nawala ba ito ng kapangyarihan sa pagsasalita. Sinabi ng babae na dumating na siya at ibabalik niya ang kaayusan dito. Itatapon ang lahat ng salungguhit-salungguhit tulad ng demonyong ito mula sa Chujiang. Inamin ng halimaw na karapat-dapat na mag-aaral ni Gu ang babae na namumusong tulad ng sapatero. Sinabi nito na sa kabila ng pagkawasak ng altar at kawalan ng kakayahang ipakita ang buong lakas, haharapin pa rin ito ang babae. Itinaas ni Tufi ang kanyang sandata sa itaas ng kanyang ulo at sumigaw na tumigil sa pagsasalita nang walang kabuluhan ang halimaw. Pagkatapos nito ay ginamit niya ang skill na Tearing the Earth Axe. Nasa harap namin ang kumikinang na pulang mata. Tinawag ng halimaw na bastos ang kanyang mga kaaway at sinabing tamad siyang makipag-away sa kanila. Nagtaka sina Hanga at Tufi sa mga pulang stream. Tinanong ng babae kung ano ang balak gawin ng gago. Sinabi ng demonyo na hindi sapat para sa kanya ang mga biktima na natanggap niya, ngunit may kawal. Ang hanggan sa kanyang harap at sa maaga o huli ay maipanganak muli siya. Galit na tinanong ni Hanga kung talagang tatakas ang nilalang. Inilapag ni Tufi ang kanyang kamay sa balikat nito at hiniling na iwanan na ang kaaway dahil sa antas ng kanilang lakas, hindi pa rin nila ito masasaktan ng seri. Oso, sinabi ng mandirigma na dapat gisingin ng Diyos ng martial arts ang Great Dreamer at sasilyuhan niya ang puwang na ito. Nakahiga ang bayani sa tubig, may oxygen mask sa mukha. Iniulat na ito ay nangyari 1 linggo mamaya sa ospital sa pangunahing base ng Jiangnin. Nararamdaman ng binata ang amoy ng ospital at nauunawaan na hindi ito malito sa anumang bagay. Naalala niya na nawala siya ng malay sa mismong labanan dahil sa sobrang enerhiya at dugo ng mga sinaunang Diyos na pumasok sa kanyang katawan. Sinubukan ni Qin na unawaan kung gaano katagal ang lumipas at kung paano natapos ang labanan. Niyakap ni Xiao Jio ang binata at natutuwa na sa wakas ay nagising na ang kanyang master. Sinabi niyang maayos ang lahat sa labas at handa na siyang magparami ng swarm. Pagkatapos nito ay maaari na muling magparami ang kanyang mga anak. Hinimas ng bayani ang ulo ng maliliit na alaga at sinabing ito ay simpleng magandang balita, ngunit kailangan niyang maghintay ng kaunti dahil walang sapat na puwang para sa lahat. Hiniling niya itong bumalik at maghintay hanggang sa ayusin niya ng mas malaking kanlungan para sa kanila. Sa tabi ng mesla na kabinet, makikita sina Xiao Jia at Xiao. Masayang sumigaw ang babae na magkakaroon na siya ng malaking bahay. Iniisip ni Jean na salamat sa evolution at reproduction skill, ang susunod na swarm ay binubuo ng hindi bababa sa 100 milyong individual. Umaasa siya na sa lalong madaling panahon ay magbibigay sa kanya ng prutas ang puno ng lahat ng bagay na magbibigay daan sa kanya na magayos ng isa pang pi. Ugad para sa hindi bababa sa 1 bilyong individual. Lumitaw si Xiao Jiao sa balikat ng bayani. Idineklara niya na ang pagpaparami ng kanyang kawan ay malapit nang mangyari at hindi niya alam kung saan sila lahat titira ngayon. Tinanong ni Qin kung kaunti rin ba ang espasyo niya. Inamin ng bata na medyo masikip ang pakiramdam niya. Itinuro ni Qin ang isang walang laman na plato. Inalok niya ang bata na pumayag na sa sandaling lumipat ang kanyang nakatatandang kapatid, makukuha niya ang kanyang pugad. Sinabi ni Xiao Jia na siya ay talagang isang lalaki at mukhang medyo kakaiba kapag suot niya ang lahat pagkatapos ng kanyang kapatid. Pinayapa siya ng bayani at sinabing tulad ng ipinangako kanina, mag-aayos siya ng tunay na piging para kay Xiao Jia. Isinabi ni Xiao Jia na ito ay isang ganap na naiibang bagay at hanggat may magandang pagkain ang isang lalaki, hindi talaga mahalaga kung saan siya nakatira.
Naiintindihan ng bayani mula sa kanyang sariling karanasan kung gaano kahirap para sa mga magulang ang mga bata. Tumingin si Xiao Jiao sa tubig kung saan lumalangoy ang bayani. Tinanong niya ang kanyang magulang kung maaari niyang inumin ang tubig na ito. Pagkatapos nito ay sinabi niya na kung ang mga katawan ng mga demonyo at Diyos ay first class na pagkain, ang tubig na ito ay maaaring uriin bilang maximum na third category. Sumagot si Chen na kung ang bata ay nais uminom, hayaan siyang gawin ito. Uminom si Xiao Jia ng tubig mula sa batya. Tiningnan siya ni Qin na nakangiti at tinanong kung ang likido ay masyadong amoy paa ng matatanda. Nakita ng bayani na tumigil sa pag-inom ang bata at nagtaka kung bakit nagbago ang isip nito. May mga insekto sa paligid ni Qin. Sinabi ni Xiao Jia na kailangan niyang magdusa at ngayon ang kanyang mga tagapagmana ay dapat na gawin ang parehong. Napagtanto ni Chen na ang kanyang buong ward ay napuno na ng mga bug. Iniabot ng bayani ang kanyang daliri sa system window. Iniisip niya na hindi pa siya nagkaroon ng oras upang lubos na makilala ang mga kakayahan ni Xiao Chan. Nakita ng bayani ang isang system window na nagsasabing ipinanganak si Xiao Chan sa pinagmulan ng ilog ng oras. Napagtanto ng binata na ito ang orihinal na insekto at sa makatuwid ay nasa parehong antas siya ng puno ng lahat ng bagay at ginamit lamang niya ang kanyang pangunahing kakayahan upang ulaan ang hinaharap hanggang ngayon. Tinusok ni Qin ang kanyang mga bisig sa dibdib. Iniisip niya na si Xiao Chan ay dapat may mga nakatagong kakayahan. Natuwa ang lalaki sa katotohanan na ang talento ng kanyang alaga ay itinago ng isang tandang pananong. Sinubukan niyang unawaan kung ito ay magbubukas kapag lumipat sa susunod na yugto. Hiniling ng bayani kay Xiao Chan na magpakita ng 1 minuto. Lumitaw sa harap niya ang isang insekto na may kumikinang na mga pakpak. Medyo natatakot na tumingin si Qin sa mabulash na anyo ni Xiao Chan. Lumapit ito sa bayani at sinabing dumating na siya. Namumula ang binata at tinanong kung masyadong malapit ba siya sa kanya. Mahiyain na lumayo si Xiao Chan sa bayani at hiniling sa master na patawarin siya. Sinabi ni Qin na may isa siyang tanong para sa kanya. Mukhang nagulat ang lalaki. Sinabi niya na ipinanganak lamang si Xiao Chan kamakailan. Wala siyang nakumpletong ebolusyon o ang buong epekto ng paglaki ng lahat ng bagay at hindi niya maintindihan kung paano nagawa ng babae na makakuha ng anyon. Tao mula pa sa simula. Thoughtfully na kinuskos ni Xiao Chan ang kanyang baba. Sinabi niya na ang paglaki ng lahat ng bagay ay nangangailangan ng oras, ngunit siya ay medyo naiiba daw ang oras ang kanyang kaibigan. Ang babae ay makikita sa iris ng mata ng bayani. Naiintindihan niya na talagang nakalimutan niya ang isang napakahalagang bagay. Iniunat ng lalaki ang kanyang kamay na iniisip na kailangang dumaan si Xiao Chan sa ebolusyon upang ma-unlock ang kanyang talento. Nais ng lalaki na subukan ng babae sa acceleration skill upang maunawaan kung ano ang kailangan para sa kanyang buong ebolusyon. Lumilitaw ang isang system message na nagsasabing kung nais ng bayani na gamitin ang acceleration of evolution kay Xiao Chan, dapat niyang gamitin ang isa sa mga sumuson. 10 patak ng light water offering sa ilog ng oras fragments 3 piraso magic weapon na may time attribute na hindi bababa sa antas ng 4. Thoughtfully na kinuskos ni Jin ang likod ng kanyang ulo. Sinabi niya na hindi pa niya naririnig ang tungkol sa mga naturang mapagkukunan at marahil dapat niyang tanungin ang guru tungkol sa mga ito. Napagtanto ng binata na sapat na siyang nasa healing capsule at oras na para lumabas siya. Pinindot ni Qin ang berdeng susi na iniisip na bubuksan nito ang kapsula. Lumapit sa bayani ang nurse. Sinabi niya na mukhang nakabawi sa malay si Major Qin. Muli, nagulat na tinanong ng binata. Sinabi ng babae na habang siya ay walang malay, 10 batang talento na nasa tuktok ng listahan ng tanga-A. Y na promote. Nagulat ang bayani sa impormasyong ito. Nakaskwinteng ang nurse ay nagsabi na ang katotohanan na nakaligtas si Major Qin ay simpleng kamangha-mangha dahil walang buhay na lugar sa kanya nang dalhin siya sa ospital at noong lahat ay akala niya ay mamamatay siya. Pagkatapos ay sinabi niya na ang lahat ng ito ay hindi mahalaga at tinanong kung ano ang pakiramdam ng binata. Sumagot siya na siya ay ganap na maayos. Nakaupo si Qin sa loob ng kapsula sa harap ng babae. Sinabi niya na natutuwa siyang makarinig ng mga ganoong salita at sa kasong ito ay iaalas niya ang lahat ng konsentrado ng kaluluwa at buhay na pumupuno sa lalagyan. Sabay sa pagpapaliwanag ng dalaga,
sinabi niyang ito ay isang napakahalagang likido na ipinadala sa kanilang distrito mula sa Cab. Iseres sa pamamagitan ng isang espesyal na flight upang iligtas ang bayani. Sinabi niya na maaari na itong gamitin upang gamutin ang iba pang mga pasyente. Napansin ng nurse na walang ni isang patak ng likido sa paligan at nagtanong kung saan ito napunta. Ngumiti ang bayani at kinuskos ang likod ng kanyang ulo at sinabing na inom niya ito lahat dahil nauuhaw siya. Malapit nang umiyak ang dalaga. Ipinikit ni Chin ang kanyang mga mata. Iniisip niya na kung ang mga anak ng isang tao ay hindi maayos na pinalaki, ang responsibilidad para sa kanila ay dapat pasanin ng mga magulang. At dahil nagkasala ang kanyang anak, siya at wala ng iba ang dapat magdusa ng parusa. Lumitaw si Gu at Duan Xinghai sa ward. Sinabi ng una na si Chin ay isang swerteng tao at nagising siya nang wala pang isang linggo. Nakilala ng binata ang guro at kumaway sa kanya. Samantala, pinalaya ni Duan Xinghai ang nalulungkot na nurse. Nag-usap ang mga matatanda. Sinabi ni Gu na hindi niya nakikita ang isang problema sa pag-inom ng binata sa lahat ng likidong ito. Sinabi ni Duan Xinghai na ang 10 bar aisles ng Soul at Life Concentrate ay nagkakahalaga ng 200,000 contribution points at iminungkahing bawasan ang mga ito mula sa balanse ng bayani. Tinawag ni Gu ang kanyang kasama na tanga at sinabing bayaran ito mula sa kanyang account. Nagtanong siya kung talagang iniisip niya na madali lang para sa kanyang estudyante na tipunin ang mga kahabag-habag na puntos na mayroon siya. Niyakap ni Gailey ang binata at sinabing ginawa niya ang ganap na tamang bagay sa pag-inom ng lahat ng likidong ito dahil kahit ang isang ordinaryong tao ay maaaring mabuhay hanggang 100 taon kung maliligo siya sa likidong ito. Naiintindihan ni Chen kung bakit nagpasya si Xiao Jia na absorban ito. Nagkatikip ang isang mata, sinabi ni Gu sa bayani na malamang na hindi pa niya lubos na napagtanto kung ano ang kahulugan ng mga contribution point at sinabi. Nang mabibili nila ang lahat ng hindi available sa pera. Sinabi ng binata na ito ay napakagandang balita. Tiningnan niya ang matanda ng may baliw na mga mata at nagtanong kung posible bang bumili ng 10 patak ng Water of Light para sa mga contribution point na sumagot na imposible ito dahil ang subs. Ans na ito ay lubhang bihira at ayon sa mga alamat, matatagpuan lamang ito sa abis at walang nakakita nito ng personal. Nagtanong ang binata kung paano ang mga handog sa ilog ng oras. Sumagot ang matanda na imposible ring makuha ang mga ito. Kasunod ng isang tanong tungkol sa isang mahikang sandata ng hindi bababa sa ika-4 na klase. Sinabi ni Gu na maaari lamang itong pangarapin ng bayani. Tiningnan ni Chin ang matanda ng may pag-asa at napagtanto na isa na lang ang opsyon niya. Nagtanong siya kung posible bang makakuha ng mga time shard. Lumingon si Gu sa kanyang kasama at nagtanong kung saan siya makakakuha ng mga ito. Si Duan Xinghai, na ang kaliwang bahagi ng kanyang makhai ay nakikita natin, ay nagtanong kung bakit siya dikit ng dikit ni Gu, nagalit pa rin siya dahil sa matinding uhaw ng kanyang alagad. Ngunit pagkatapos ay sinabi pa rin ng matanda na ang mga time fragment ay lumilitaw kapag ang mga sinaunang guho ay nawasak. 2 na lang ang natitira sa imperyo at maaari silang ipagpalit para sa 150,000 contribution points bawat isa. Sinabi ni Chin na kukunin niya ang 2, ngunit kailangan niya ng isa pa. Tumayo si Duan Xinghai sa harap ng binata. Itinaas ang kanyang kaliwang kamay, sinabi niya na malamang na hindi makakahanap ang binata ng 3 fragment dahil ang mga sinaunang guho ay nasa labas ng espasyo at oras at H. Hindi ito masisira ng sapilitan. Kaya't kailangang maghintay ang binata na mangyari ito ng natural. Sinabi ng matanda na pagkatapos ng pagkawasak, ang oras sa loob ng mga guho ay pumapaimbabaw at nagiging solidong estado, pagkatapos nito ay nabubuo ang mga fragment, ngunit inirerekomende niyang Anggan ang Great Dreamer tungkol dito kapag siya ay bumalik. Nakikita ang isang babae sa itaas ng ulo ni Duan Xinghai. Nagtanong si Chin kung nasaan ngayon ang Great Dreamer. Sumagot ang matanda na kasalukuyan siyang nagsasara ng rift sa ilalim ng Chujiang, ngunit dapat bumalik sa lalong madaling Anahan. Nakikita natin ang gusali ng ospital kung saan nag-uusap. Sinabi ni Duan Xinghai na kung okay lang si Chin, kailangan niyang umalis sa ospital sa lalong madaling panahon upang magpahinga sa bahay at sa loob ng 3 araw ay gaganapin nila ang lahat ng mga opisyal na seremonya. Sinabi ni Duan Xinghai na kailangan talaga nilang maghanda para sa bahagi ng seremonya.
Sinabi ni Chin na hindi niya gusto ang anumang mga seremonya dahil ayaw niyang maakit ang labis na pansin sa kanyang sarili. Sinabi ni Gu na huli na para isipin ito dahil pinatay ng binata ang isang ranggo 8 nilalang. Nakahiga si Chen sa sopa. Iniulat na ang insidente ay nangyayari sa kanyang bahay sa parehong araw. Sinabi niya na maaaring magsimula ng isang reproductive cycle sina Xiao Jio at Xiao Jia at papayagan nito na matuklasan ang mga bagong kakayahan. Bilang karagdagan, dapat ay nagdala na ng mga bagong prutas ang puno ng lahat ng bagay at nais ng binata na ayusin ang lahat bago bumalik ang Great Dreamer. Makikita ang isang puting whirlwind sa itaas ng kamay ng bayani. Sinabi niya na una kinakailangan na pagbutihin ang mga kakayahan ni Xiao Jia. Ini-inform ng system window na ang target ng evolution and reproduction skill ay ang indestructible Crimson Rhinoceros Beetle. Ang Hades Spear ay ang pinakamakapangyarihang atake na gumagamit ng creature na ito bilang lalagyan. Nagpo-project ito ng mga particle at wave ng hellish emanation sa katotohanan, lumilikha ng mga infernal na paningin at pinupuno ang espasyo ng mga tunog ng underworld. Ang lakas ng atake ay nakasalalay sa bilang ng mga individual sa swarm. Ang mahikang kapangyarihan ng skill ay may 9 na antas, 129,000 individual ang kinakailangan upang magamit ang unang antas na pamamaraan. Para sa bawat kasunod na antas, ang bilang ng mga beetle na kinakailangan para sa pag-activate ay tumataas ng 10 beses. Namangha ang bayani. Naiintindihan niya na nabasa niya ang paglalarawan ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na atake at upang subukan ito, kailangan niyang maghanap ng ilang dahil kahit ang isang skyscraper ay hindi makatiis kung i-activate niya ang isang bagay na tulad nito. Damaloy ang isang patak ng tubig mula sa prutas. Iniisip ng bayani na nasa harap niya ang bunga ng puno ng lahat ng bagay. Umaasa ang binata na ngayon ay makakatanggap siya ng pagpapalawak ng pugad sa 1 bilyong individual. Kinukumpirma ng system message na nakikita ng bayani na nakuha niya mismo ang gusto niya. Pinuri ng bayani ang puno sa pagiging hindi siya binaygo. Ngumiti ang binata at inilabas ang kanyang mga braso at sinabi sa kanyang mga alaga na oras na upang lumipat at gumawa ng mga anak. Nagdiwang sila. Tiningnan ni Chin nang may pag-iisip ang rainbow fruit. Sinabi niya na parang naunawaan na niya ang mga insekto at ang natitira na lang ay alamin kung ano ang gagawin sa mga prutas na kumakain ng kaluluwa. Naalala niya na sa panahon ng labanan, nagkolekta si Xiao Jia ng mga kaluluwa fragment at nahulaan na salamat dito, ang prutas ay sa wakas ay nahinog. Isang mahiwagang bagay ang nakabitin sa kanyang kamay. Iniulat ng system na nakatanggap ang bayani ng isang espesyal na may kulay na prutas na naglalaman ng Diyos ng tribo ng Julie at nagmungkahi na sumanib sa entity na ito. Naglalabas ang artifact ng isang malakas na liwanag. Iniisip ni Chin na ang deity ay naglalabas ng napakalakas na enerhiya at kung hindi dahil sa puno ng lahat ng bagay, ang kanyang ocean of consciousness ay matagal nang napunit. Naalala ng binata na minsan sinabi ng guru na upang maging isang master ng ika-10 na selyo, kinakailangan na absorban ang deity. At sa kabutihang palad, binibigyan siya ng puno ng pagkakataong gawin ito ng madali. Mga stream ng puting enerhiya ang pumailan lang mula sa noo ng binata. Sumanib siya sa deity. Iniulat ng system na nakumpleto ang proseso at nakuha ang isang bagong divine class, Heavenly War God. Bilang karagdagan, nakuha ang 3 divine na kakayahan ng color ramp. Invincible Divine Fist, War God Transformation, at Imperial Army Formation. Ipinungkus ni Chin ang kanyang kamao. Sinabi niya na mayroon na siyang 3 divine class. At bagaman ang pangalan ng bagong klase ay medyo pambata ang tunog, ito ay isa pang malakas na trump card dahil dito ay maaaring tagumpay na lumaban ang binata sa malapit na labanan at sa kombinasyon sa indestructible body ng Crimson Rhinoceros Beetle, siya ay magiging mas malakas kaysa kay Wuhangan na gumagamit ng skilled body ng God of War. Iniulat ng system na nakumpleto nina Xiao Jio at Xiao Jiao ang pagpaparami ng swarm at nakatanggap ng 800 milyon at 6 na milyong individual ayon sa pagkakabanggit. Namangha si Chun. Hindi siya makapaniwala na nakakuha siya ng isang hindi kapani-paniwalang bilang ng mga insekto ng napakabilis. Pinuri niya ang kanyang evolution and reproduction skill at sinabing hindi niya maisip na ang epekto nito ay magiging napakasensitibo.
Iniisip ng binata na ang kanyang invincible na swarm ng mga insekto ay sa wakas ay nagsisimulang mabuo. Nasa harap namin ay isang system window na may paglalarawan ng mga bagong katangian ng bayani. Nakahiga si Chin sa sopa. Para bang dumalaw sa kanya ang Great Dreamer. Dalawang matandang mandirigma ang nakatayo sa pasukan ng kanyang tirahan. Nakilala sila ng binata at binati sila. Sinabi ni Don Shanghai na dinala nila ang Great Dreamer upang makilala niya ng kaunti ang lungsod. Ipinapaalala ni Gu sa binata na dapat ding gumamit ng proteksyon ang mga lalaki. Pumasok ang Great Dreamer sa silid. Sinabi niya na maaaring umalis ang mga matatanda kung wala na silang ibang negosyo dito. Sinabi ni Gu na umaasa siyang makikipag-upo sa mga kabataan. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa bayani na kung hindi niya mapigilan, dapat niyang sabihin kaagad. Nakatayo ang matanda sa harap ng saradong pinto. Nagmura siya at sumigaw sa binata na kung hindi niya mapigilan, dapat siyang sumuko kaagad. Ayon sa kanya, ang isang babae na 3 taong mas matanda ay parang isang gintong bar. Kung 30 taong mas matanda, ito ay isang bagong kaharian na. At kung 300 taong mas matanda, ito ay isang banal na elixir. Si Duan Shanghai, na nakatayo sa malapit, ay nagsabi sa kanyang kasama na kung magpapakamatay siya, huwag siyang isama. Ngumiti ang Great Dreamer, tiningnan ang binata at nagtanong kung ano ang amoy niya. Naiintindihan ng bayani kung anong kabastusan ang ibig sabihin ng kanyang guro. Yumuko ang dalaga sa bayani at nagtanong kung ang aura ng isang Diyos ang nagmumula sa kanya. Sinabi ni Chin na ang Great Dreamer ay mukhang lubos na naiiba ngayon kaysa noong nakaraan. Ang babae sa harap ng tainga ng binata ay nagtanong kung totoo bang naging Diyos na siya. Sumagot siya na marahil nararamdaman niya ang mga labi ng aura ng dugo ng isang sinaunang Diyos. Nakaupo ang dalaga at ang binata sa sopa. Sinabi ng Great Dreamer na malamang na tama ang binata dahil hindi siya maaaring maging Diyos na mayroon lamang ikatlong paggising. Iniisip ni Chin na hindi pa niya dapat sabihin sa kanya ang anuman tungkol sa katotohanang nagawa niyang sumanib sa deity dahi. Nakaakit na siya ng labis na pansin sa kanyang sarili. Ngumiti ang Great Dreamer, tiningnan ang binata at nagtanong kung bakit siya napakaseryoso dahil hindi sila estranghero sa isa't isa at hindi niya siya kakainin. Pagkatapos ay sinabi niya na sinabi sa kanya ni Gu na kailangan ng binata ng mga time shard. Nagtanong ang binata ng may kagalakan kung mayroon siyang mga ideya kung saan kukuha ng mga ito. Sumagot siya na wala nang natitira sa Dacia Empire, ngunit may isa pang lugar kung saan maaari mong subukan. Kunin ang mga ito. Nasa harap namin ang isang mapa ng lugar. Nagtanong ang Great Dreamer kung narinig na ng bayani ang tungkol sa 3 isla sa ibang bansa. Sumagot siya na hindi niya narinig at nagtaka kung nasaan ang mga ito. Tiningnan ng binata nang may kaunting sorpresa ang dalaga. Sinabi niya na ang mga isla ay matatagpuan sa timog silangan ng Dacia at ang mga ito ay orihinal na mga relics. Nagtanong muli ang bayani nang may pagkamangha. Iniulat ng Great Dreamer na nang sumanib ang mga relics na ito sa totoong espasyo, nabuo ang 3 isla na tinatawag na Polay, Fajiang at Inhawo. 2 binata ang nakikita sa itaas ng mga isla. Iniulat ng Great Dreamer na 500 taon na ang nakalilipas, ang unang master ng ika-9 na selyo, ang Anilang emperador, ay lumitaw sa kanilang bansa. At di nagtagal, isa pang malakas na master ang lumitaw. Ang Lord of Fire. Ang dalawang ito ay patuloy na nagtatalo tungkol sa estratehiya ng aksyon. Nais ng emperador na lumaban sa Abyss, at ayaw ng Lord of Fire na magsagawa ng agresibong digmaan, at sa kalaunan ay naghiwalay ang kanilang mga landas. Ang Lord of Fire kasama ang kanyang mga tagasunod ay umalis sa bansa at nanirahan mismo sa 3 islang ito, na ipinahayag ang mga ito bilang kanyang kaharian. At sa pag-alis, dinala niya ang isang bungkus ng mga kapaki-pakinabang na bagay, kabilang ang mga kinakailangang bayani, mga fragment ng